Hello po. So we're done na po sa ating Bible reading for today. So First Samuel chapter 5, 6, 7, and 8. So dito po yung mga chapter, especially chapter 8 po, no? Yung paghingi po nila ng hari. So mga Israelita po, dahil matanda na po si Samuel, ay humihingi na po sila ng maghahari sa kanila. Pero pinakita ng Lord pinasabi po ni Lord kay Samuel kung ano yung klaseng hari na gusto nila. Na medyo nalungkot po ang Lord. Hindi lang medyo, nalungkot talaga siya kasi po hindi siya kinilalang hari nila sa buhay nila. So makikita po natin na dito kailangan talagang kilalanin natin ang Diyos bilang hari ng ating buhay. So makikita po natin na ang kaiban po ng hari no ng mundong ito, or the God's kingdom and the world kingdom o yung kaharian ng mundong ito, ay God bless and God gives. Amen po ba? But the kingdom of this world acquire o nang aalipin. Ang Diyos po, pag siya ang naging hari natin, God will give us, bless us, and everything no na meron tayo, assignment, purpose, amen, ay talagang magiging matagumpay. Why? Because He is the King of our lives, and that is the truth na kailangan malaman po natin. Walang ibang hari na dapat maghari sa atin kundi ang Diyos. So, ang mahirap po sa mga Israelita, ang ginawa po nila, they copy the other kingdoms. They don't realize that they have the kingdom of God. The kingdom of God frees us, give us the freedom, and help us to be uh, what we are. No? Yung identity natin, kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin. Again po, malinaw sa akin ngayon na dito po sa binasa natin na wala po dapat tayong ibang gagawing hari sa buhay natin kundi ang Diyos lang. Don't ask for anything or for anyone na maghahari sa buhay mo. Ang Diyos lang. Wala nang iba. So that's my highlight point. I hope na blessed po tayo. Let's continue to read and meditate the Word of God so that we can apply it and live what was written in it. God bless po.